Ang mga overseas Filipino workers ay tinaguri ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Isa sa mga rason sa pagkilala ng kadakilaan ng mga OFW ay ang katotohanan na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa dahil sa pagpapadala nila ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Batay sa datos mula sa Philippine Overseas Filipino Administration or POEA, ang pinakamaraming OFW ay nasa Saudi Arabia. Kabilang na rin sa mga lugar na destination ng mga bansa sa gitnang silangan at timog silangan Asia tulad ng United Arab Emirates, UAE, Singapore, Qatar at Kuwait. Ayon sa Rappler, ang pandarayuan sa gitnang silangan ay nagsimula noong dekada 70, kung saan pinahintulutan ng mga bansang mayayaman sa langis ang pagkuha ng mga tinatawag na guest workers. Subalit noong 1975, nakita ang paghagos ng mga Pilipino na nagsimula magtrabaho sa ibang bansa matapos ang implementasyon ng development diplomacy ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Habang maraming Pilipino ang naghahanap ng mas magandang pagkakataon sa mga banyagang lugar, nanatili pa rin ang katotohanan na karamihan sa kanila ang humarap din sa maraming pagsubok at paghihirap kapalit ng mga mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Ang iba sa kanila ay nakakaranas din ng discrimination, pag-aabuso at pang-aapi, habang iba naman ay nakakulong o namamatay. Ngunit sa kabila ng paghihirap, ang pagiging matatag ng mga Pilipino at magandang katangian, ang pagiging mapagsakripisyo, ang nangingibabaw upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Pagiging isang OFW. Ang buhay ng mga OFW ay nailarawan na ng maraming pelikulang Pilipino. Sino nga ba makakalimot sa mahusay na pagganap ni Batangas Representative Vilma Santos Recto bilang isang ina at OFW sa pinikulang Anak? Sa nasabing pinikula, ang mga pag-uusap ng mga karakter ay tumagos sa mga puso ng Pilipino. Lalo na yung sinabi niya na, bakit pag lalaki ang nagbigay ng damit, pagkain, sasabihin ng mga tao, aba, mabuti siyang ama. Pero pag ang babae, kasama pati puso at kaluluwa, hindi pa rin sapat. Isa pang nakakalungkot na katotohanan ng mga OFW ay nailarawan din sa pinikula. Sa pagharap ng mag-ina, naipahayag na karakter ni Santos ang mga hinanakit ng bawat inang OFW na naging extrang hero sa kanilang mga anak. Ang dialogong, habang nilulustay mo ang perang pinapadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tinis kung hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Sana habang nakahiga ka dyan sa kutsun mo, natutulog, naisip mo rin sana kung ilang taon na ako natulog mag-isa habang naungulila ako sa yakap ng aking mga mahal. Sana maisip mo kahit kaunti kung gaano kasakit sa akin ang mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano, samantalang kayong mga anak ko hindi ko man lang maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kung hindi mo ako kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo man lang ako bilang isang tao. At tila totoo. Kaya para magkaroon tayo ng mas malawak na kaalaman tungkol sa mga karanasan ng mga OFW at para mas mabatid natin kung bakit kailangan natin sila, dapat bigyan ng angkop na paggalang at konsiderasyon. Ang bawat OFW ay may iba't ibang kwento, pero tila kahit sila ay may magkakatulad na kadahilanan kung bakit sila ay napilitang mangibang bansa, at ito ay dahil sa kahirapan. Kaya kapag tinanong mo kung ano ang naging joke sa kanila para lisanin ng bansa, ang ihawon sa kahirapan ang pamilya ay ang wari naging karaniwang sagot. Kapalit ng paghihirap at pangungulila, maraming OFW ang nakikipagsapalaran para makahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. Thank you sa panonood ng video na ito. At kung mahilig ka sa mga motivational videos, business ideas, at kung gusto mo magkaroon ng time and financial freedom, meron akong sineperate na video tutorial na inihanda para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay click mo lang yung link sa description ng video na ito at papadalo ka sa'yo ng libre ng step-by-step guide at may bonus tip pa akong ibibigay sa'yo. At kung gusto mo matuto, si Marvin ang lapitan. Once again, this is Marvin Lapitan. Click mo ang link and see you in my next video. Thank you.